Hello, magandang umaga guys. Isang magandang umaga ng Miyerkules na naman tayo. Kagaya ng nakagawian, nandito na naman tayo sa area kung saan tayo ay nag-ehersisyo sa pamamagitan ng paglalakad sa ilalim ng araw. Pero sa ngayon parang makulimlim siya. Parang hindi lalabas yung araw. Gawa ng malapit na sigurong tag-ulan. Pero napakatindi ang init. Hindi natin maintindihan kung ano na ba talagang nangyayari sa panahon natin. Pero mabanggit ko lang ang tungkol sa panahon. Kasi nasa panahon na tayo ng global warming kasi. Yung global warming, siguro alam na ng iba kung ano yung global warming. Ito ay dulot ng climate change. Ayon sa mga scientifico, mga eksperto, yung tinatawag na ozone layer ng ating daigdig ay nabutas na pala. Butas na. Yung ozone layer na yan, yung pinaka-protection natin sa matinding radiation o init ng dinudulot ng araw. Kaya ngayon kung masinagang ka ng sikat ng araw ng mga alas 10, napakasakit na sa balat, napakainit na. Kasi direct na yung yung sikat ng araw diretso na sa ating katawan. Wala na yung ozone layer na dapat nagproprotect sa atin. Siya yung dapat nangaharang, hinaharang niya yung sobrang init bago makarating sa katawan natin. Hinaharangan ng ozone layer nabutas na daw, sabi ng mga siyentipiko. Maaaring nabutas at ito'y natutunaw na gawa ng kagagawan din natin, mga tao. Yung mga ayon sa mga eksperto at sa mga artikulo na nababasa, yung mga pagsusunog ng mga plastic, mga styrofoam ganon, yung pagsisiga ng mga dahon-dahon, basta yung usok ng mga sasakyan, mga ganon, lalo sa Metro Manila, yun ay inaakyat ng hangin pataas. At siyempre, humaharang dun sa ozone layer yun. Dahil punong-puno na yung ozone layer, bubutas yan, bumibigay. Hanggang sa wala na. Kaya ngayon, hindi na pwedeng magpa-araw ka ng, abutin ka ng 10. Heat stroke nang mangyayari sa'yo niyan ngayon. Pero maalala ko nung kami pang kabataan, 1975, mga ganyan. Kahit na tanghaling tapat, naglalaro kami sa bukid, kalsada. Papatintero kami, ganun. Pero ngayon, wala na. Mag-alas 8 na nga lang. Ang sakit na ng pakiramdam. Parang sobrang init na, parang nasa oven ka. Kung baga sa pugon, yung lutuan ng tinapay. O kaya sa Ilocos, pugon, yung lutuan ng tabako. Sobrang init. At sa madaling sabi, parang nasa impyerno. sa loob ka ng impyerno ba, kung sabihin ng mga matatanda. Parang nasa impyerno na, sobrang init. Ngayon may pagkakataon naman na sobrang lamig.
Sa sobrang nga ng lamig, sobra naman yung tubig. Baha naman. Dahil nga pabago-bago ngayong panahon. Dulot ng climate change. Dati yung Saudi Arabia tuyong-tuyo yan. Ngayon sa Dubai binabaha na. Saan ka nakakita ng dati disyerto, binabaha na. Dahil nga sa pagbabago ng panahon. Sa kagagawan ng tao. Walang may kasalanan yan, walang dapat sisihin kundi tayo. Mga tao. Sabi nga sa kanta ng Asin kapaligiran ba yun? Hindi daw masama ang pag-unlad. Basta hindi nakakasira ng kalikasan. Umuunlad nga tayo pero nasisira naman na yung kalikasan. Hanggang sa tuluyan ng masira ang mundo na ating kinagagalawan. Ano ang dapat natin gawin? Wala, hindi natin siguro mapigilan yan. Kasi nasa hula yan na ang mundo ay hindi na daw gugunawin sa pamamagitan ng baha. Kung nagbabasa tayo ng Biblia, mayroong kasunduan na hindi na gugunawin ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kaya nga may rainbow yung rainbow na yun yung bow o anong tawag diyan? Na kasiguraduhan na hindi na magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Alam niyo kung ano ang gugunaw sa mundo ayon sa Apokalipsis? Apoy. Oh guys, apoy. Kaya kung sobra ng init ng mundo at umaapoy, malapit na. Manalangin tayo sa Panginoon palagi. Salamat.